medyo mabigat itong question na to. We do talk improved version yung paparating this year. So, pakiabangan lang po guys. I don't wanna talk about it right now. Sa totoo lang. Any day now, marireceive na namin yung resulta ng biopsy ni Papa Kids. First day sa big school ni Jiro today! Puro errands kami today. Gusto ko na matapos. For forever ingay house. This is my family. Hello, good morning. Hello everyone. Ayun, kumusta kayo today? I'm feeling better. Okay, kahapon kasi nitong mga nakaraan, pagpasensyahan nyo na, hindi ako masyado nag-vlog kasi meron ako. Alam nyo na yan. Alam nyo na ang eksena. Anyway, maglilinis ako dito sa kwarto. Napakakalat ng kwarto. Eh, paano naman kasi, alam nyo na, ayan, kagaya niyan, dalawa yung kumot namin ni Papa, tig-isa kami. Para siya naging hospital bed eh. So, yung mga gamot, nakakalat dyan sa paligid. Eh, ngayon, okay naman si Kids. Iligpitin ko na pati yung, ayan, yung mga gamot-gamot doon, yung mga dressing and everything. And I'm wearing Trisha. Ayan, baka may magtanong, Trisha tong suot ko and it's cold brown, okay? Pag nandito sa bahay, lagi na rin ako nagsusuot kasi naiirita na si Papa Kids sa hair ko, which naiintindihan ko kasi naiirita rin ako sa buhok ko. Gusto nyo makita? Nagtatayuan na kasi siya. Ay, huwag na nakita nyo na yan. Nakita nyo na yung nakaraang vlog for sure. Kasi nagtatayuan na sila. Nandun na siya sa stage na parang ang awkward na talang tingnan. As in, parang nagsaspike na yung buhok ko. Ay, ayoko na siyang i-trim. Kasi gusto ko na nga siyang pahabain. Na-excite ako sa itsura niya kasi parang ang kapal na ng buhok. Naiyak ako talaga. Yun lang talaga yung goal ko. Sana kumapal yung buhok ko after kong Ay, meron ako kukwento. I lost weight. 5 kilo na ba in total? Oo, kasi parang nung nagsimula ako na basta may share ako sa inyo soon. Ayoko muna i-chika ngayon kasi nga baka mamaya, gusto ko yung na-try ko na talaga siya bago ko talaga i-share sa inyo. Yun lang yung pinaka-reason ko. Gusto ko i-try ko muna siya. Pero so far, so good. At saka sinasabayan ko naman siya ng konting workout and konting diet. Well, hindi nga parang major nga yung diet namin kasi parang ganun na rin yung diet ko. Kung ano yung kay Kids, yun na rin yung kinakain ko. So, para ako nada-diet na rin. Siguro nakatulong din yun. Pero, yun lang naman. O siya, tapusin ko muna to. And, hawakan ko kayo ulit mamaya. Baka makalimutan ko na naman kayo eh. Kumakanta-kanta na naman si Kuya Jun. Naririnig niya. Eh, nandito na yung mga boys. Hi! Oh? Galing talaga nito ni Kuya Ju. Galing mo mag-sing. Inihaw na tilapia. Saan binili to? Salado. Kanta ng kanta, oh. Ano naman kaya kinakanta nito? Masasayaw pa eh. Galing. Ito ang ating ulam, tortang palong. Dito, sing. Sing ka ulit. Galing ng kumanta niya. Kailangan may urinal akong dala. Sa sasakyan. Ay, nagdadrive na pala si Papa Kids kanina. Kanina siya nag-start. Pero, Ay, hindi kahapon. Yung dinala niya ni Jeff yung aso sa vet. Kahapon. malapit lang yung Napag-drive na siya pero sandalian lang. Pahihiin na naman. Yun na naman. kasi puro tubig ako ng Naririnig niyo yung kanta ni Jeff. May action pa na eh. Nagda-dance pa. Kanina pa yan, sa sakyan. Ngayon lang puro. It's also time bago ako mag-makeup. Yes, nanonood ako ng live. Hininaan ko muna. Oo. Pero favorite ko to. Favorite ko siya kasi laging nakakabudol. Ayan ang si Jay Zelia. Pangalan niya, sana tama ako. Parang Jayzel. Parang ganon yung pangalan niya. Pero favorite ko siya pag nanonood ako niyang live nila. Kasi
bagay sa kanya lahat. Alam niyo yun, nakakaloka, nakakabudol talaga. Though lahat naman sila magagaling mag-flex, nakakabudol talaga sila lahat. Pero yun lang, natutuwa ako sa kanya kasi lahat bagay sa kanya. Siguro yung face shape na rin niya. Anyway, so, again, Ilso, yung gamit ko. Ito yung pantanggal ko ng whiteheads. Yan, weekly kong ginagawa every week, at least once a week, para malinisan yung whiteheads kasi ang pangit na itsura. Dahil, pagka, kunwari, di ba, pag nag-foundation tayo, nakikita mo talaga yung cactus. Di ba, may cactus talaga sa ilong. Nakakainis. Kaya kailangan talaga natin yan i-exfoliate, tanggalin. Ayun, dahil ako hindi nagpapa-derma, hindi ako nagpapa-facial guys lately. Wala akong time, tsaka though gusto ko, kahit gustuhin ko, wala akong time at saka wala akong effort. Wala akong, in short, hindi siya priority for me. Pero dapat, kung may time naman kayo, at saka may extra money, yes, go for it. Pero kung kagaya ko na paglabas pa lang ng bahay, matindi na ang anxiety. So, okay lang yan. So, ayun, ito yung pang-maintain ko, yung Ilso. Nabili ko yan sa Shopee, lalagay yung link sa description box. Okay. Ayan, naka 10 minutes na tayo. Tapos, isi-scrape ko lang siya. Maglalabasan na yung mga whiteheads dyan. Makikita nyo as in. Pinakita ko ito nung nakaraan, guys. Kaya, yun, hindi ko napakita ngayon. Pero nakakadire ang itsura sa true lang. Ayan na, kadere. Tapos, pagkatapos mo, yung feeling sa ilong, grabe ang kinis ng nose. Ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Okay, mukhang natanggal ko naman lahat. Okay. Next, sa baba. Pati sa baba, natatanggal niya yung whiteheads. Ano nakuha niya sa baba ko? Ew! Yucky! Oh, pak. Tapos na ako mag-film. May pinakita sa akin si Papa. Tuntua ako. Pinaayos niya yung sinelas niya. Saan mo nakita yan, love? Tingnan niyo Sa feed mo. Tingin nga, ang galing. Tingnan niyo. Teka, ito muna yung isa. Diba, nasira to, tumuklap. Oo. Tuklap na yan eh. Gulong yung ginamit, guys. Ang galing. Tapos nagamit niya yung... Kasi may pambukas to ng ano, Oo. kaya ako ito binili. Meron siya pambukas ng... pambukas ng bote. Nagamit pa. Ayun, Kaya Ayan. ganyan. Kasi ito pambukas... Turo mo nga, love, kung ano yung pambukas ng ito. tansan. Pangganan yan. Ayan. Ito, pambukas ng Bottle opener. bottle opener. Kasi Yeah. pang-beach yan. Oo nga eh. O, diba? Huwag ka lang tatapak na show eh. Oo. Gulong ng ano, goma ng Risol. Galing, oh. Tawag niya, Risol. Ito pa. Resol. Crocs. Lumang Crocs. Tatapon Lumang ko na Crocs dapat. ni Papa. Di ba pinapatapon mo na to? Tana! Oo, di ba? Pinaayos yung ilalim. Manipis na kasi yung ilalim nito eh. Pangarabas ko kasi to. Oo, paborito ni Papa yan. Pang dyan sa labas, pag nag-garden siya, yun yung sinusuot niya. Galing! Pwede pa Resole pala, lang. Resole lang, 370. Good job, Papa. Max. Very good. Good job. Dapat ginaganyan na yung mga gamit, no? Kapal niya, no? Galing. Ay, ito. Saan yan? Ang pangalan niya, Road Trip Sandals. Road Trip Sandals. Marikina to. Kaya magaling sila gumawa. Marikina, ano siya. Marikina store. Oy, wag ka. Ang ganda ng background natin dito. Mag-start na kaya ako kasi nagtanong ko sa Instagram, sa IG story. Teka lang, post ko muna ito, pinapanood ko. Nagtanong ako sa IG story kung may questions kayo, ganyan. Pwede kong sagutin, anything. So, first question. Sige nga, magsagot tayo. Ang ganda ng background. Tignan nyo, parang ano, ito yung mga nabibili sa TikTok, yung ganyang pa-effect. Yung mga pabintana effect. Ayan ganda ng effect natin dyan. Okay, first question. Sige nga. Thank you guys sa mga hindi na question pero nag-send lang ng greeting sa akin. Thank you pa rin ha. Thank you sa inyong lahat. From Yalemania. Sabi niya, next business mo na ba mamaan ang wigs? Bagay sa brushes, hindi po. Nawili lang talaga ako ngayon pero hindi ibig sabihin nun eh. Ininegosyo ko siya. Hindi po. Okay, next one. From Crystal. Are you okay na mamaan? Keep holding. We're always here for you. Yes, medyo okay na ako. Okay na ako kasi syempre kailangan maging okay. Ganun naman talaga eh, 'di ba? Kumbaga wag na lang mag-ruminate. Ruminate 'yun, 'di ba? Yung parang yung
sobrang negative thinking, ganyan. So, alam niyo naman ako bilang sobrang gusto kong isipin na gano'n ako, na positive thinker, optimistic, ganyan. Ay, may nabasa pa ako, speaking of which, may nabasa ako may napanood ako sa TikTok kahapon. Bakit daw tayo, ano yung mga compatible, top 5 na obsessed sa mga Sagittarius. Tapos number 2 yung Pisces, tapos romantic obsession. Oo, obsessed ka daw sa akin sa pagiging optimistic ko, sa pagiging Char. Hindi, wala lang. Na-mention ko lang yan. Anyway, miss mo na. Hello, I'm back. Ano, gusto nyo continue tayo ulit? Sige, continue tayo ulit habang nakatambay kami. Si June nandito kasama ko siya. So, next question. From Coco D. Francisco. Paano mo na-process with Jaya yung what happened to you and the trauma you had? Paano ko na-process with Jaya? Siguro paano ko nasabi kay Jaya, ibig niya sabihin. Nung time na yun kasi, yun yung sinabi ko na magte-therapy ako at nagpapakonsult na ako sa psychiatrist. Yun yung inopen up ko na kay Jaya. And of course, kasama nung sa pagsabi ko nun is yung reason bakit. And actually, nung time na yun, hindi ko pa talaga alam kung bakit. Pero medyo may inkling na ako ng idea kung saan nanggagaling yung anger ko, saan nanggagaling yung reason ko why I was really depressed. Kumbaga, factor siya, isa sa mga factors. So, parang hindi ko pa siya ma-pinpoint exactly which one. Pero, nasabi ko kay Jaya lahat yun. Which is, I'm very happy na sobrang open namin dalawa. Sobrang open ni Jaya sa akin and ako din sa kanya, na I could say na wala akong tinatago sa anak ko. And hoping na sana siya din. Pero actually, okay lang din naman para sa akin. Kasi ang weird din ng, ewan ko siguro kasi no, growing up na hindi ko naman na-experience yun. Pero parang ang weird din ng pag totally lahat sasabihin niya sa akin. Parang okay lang sa akin na merong mga little details. Pero mga little details lang sana. Pero yun lang. So, very open naman ako kay Jaya sa mga na-experience ko, sa mga nangyayari sa buhay ko. And very mature si Jaya. Kahit nung bata pa. Isa nga sa mga natutunan ko. Share ko na lang din na total na pag-uusapan natin. Isa sa mga pagkakamali ko na guilty ako, hindi ko nalaman kagad. Ngayon na lang nare-realize ko nung habang nagbabasa ako ng mga books and yung nagre-research ako dito about this topic, yung sa pagpapalaki ng mga anak, and ngayon may adult na ako, is nung time na may financial constraint ako, yung sinasabi ko sa kanya, sana nga hindi ko na lang sinasabi. Kasi kagaya niyan, parang lumaki siya na laging, ma, sure ka ba? Ang mahal niyan, ma. Parang, alam mo yun, yung ganong, which is also a good thing, pero pag sobra kasi, okay lang naman yung paminsan-minsan, wag lang yung sobra. Minsan kasi kapag hindi rin natin sila sinabihan, yung baga hindi aware din yung mga anak natin sa totoong kalagayan natin financially, pwede rin hindi maganda ang, hindi rin maganda sa bata. Kasi parang in-expect niya, hindi kaya nila mama to, kaya ni daddy. Kumbaga, i-ano din natin yung reality, ayon din natin sa reality kung kaya ba talaga natin i-provide or hindi. Kasi yung tumataas yung expectation. So, I would say, dapat may thin line talaga kung ano yung pwede mong sabihin sa mga anak mo. Kasi hindi mo talaga sila pwede isama sa mga ganyang problema nyo sa mag-asawa. Hindi mo pwedeng sabihan yung anak mo yung problema sa pera, dapat hindi. So, kasi parang nagkakaroon na rin sila. Kapag sobra naman kasi, pag magkakaroon sila ng feeling na, ganun ba? Parang, konting lang, ay, hirap na sila mama, wag mo nang i-push to. Yung parang nagkakaroon tuloy sila ng limitation, which is, dapat tayo as parents is, hindi natin sila bibigyan ng limitation. Sayaan natin silang mag-explore and yun, lumalayo na ako. Pero hoping na kahit pa paano na-share ko to, yung nalaman ko is makatulong din sa iba if ever nagre-raise na kayo ng yung mga anak nyo, pa young adult na, or pa teenager, ganyan. So, that's that. Okay, next question. Medyo mabigat itong question na to. From Patricia, kamusta na po kayo sa sister mo, Miss Anne? Hindi ka na kasi nagkwento sa mga vlogs mo about it. The reason why hindi na ako nagkukwento sa vlog kasi wala na maikukwento. We don't talk. We don't see each other. Wala.
So, yun, ganun talaga. Ako at this point, nandun ako sa na ayoko na rin ipagsiksikan sarili ko. If she doesn't like me, and then she doesn't like me, ganun na lang. And kailangan ko na rin tanggapin yung reality na she will never be the sister na ina-expect ko. And siguro vice versa sa kanya. Magkaiba kami. So, let's leave it at that. And the reason why hindi ko kinukwento, kasi wala naman talaga ikukwento. Yung mga kinukwento ko lang naman is dito sa vlog is yung mga parts ng buhay ko. And kapag hindi ko nakukwento, it means she's not part of it. Yun lang yun. Ito, medyo light naman tayo, no? From It's Me, She. What's one budget-friendly beauty product you can't live without and why? Sunscreen. Sunscreen talaga, girl. Mawala na lahat. Dati iniisip ko lip tint. Siguro sa makeup, yung kakikayan, lip tint. Ganyan. Yung multi-use, yung pwedeng gamit sa cheeks, pwede sa eyes, pwede sa lips. Yun yung mga ganon. Pero yun talagang sobrang useful, hindi pwedeng mawala sa routine, sa aking kikay kit, sunscreen. Syempre, bakit? Kailangan ma-protect na ang ating skin. And I'm thankful na kahit pa paano maaga ako nagsimula. 20s ako nagsimula nung nag-sunscreen. Actually, late na nga yun. Kung i-compare natin ngayon, diba? At least kahit pa paano, nag-start ako kagad as soon as nalaman ko about sunscreen. Ito, awesome mom advice. Be strong. Napakahirap. Siguro I will leave it sa ibang video na lang yung pag-uusap tungkol sa ganyan kasi ang dami kong gusto i-share. Minsan, ang mabigat din. Tapos with the diagnosis kay Papa Kids, alam mo yung parang, mabigat siya. Pero iniisip ko na lang, I take it one day at a time always. Kagaya sa pag-vlog ko, one day at a time. Hindi naman kailangan problemahin yung mga problema ng future. Present muna tayo. Para maging present din tayo sa mga loved ones natin. Kasi kapag masyado tayong ng problema sa future at masyado natin na tayong nagdadwell sa past, nakakalimutan natin yung present, nakakalimutan natin yung right now, kung ano yung nakahain sa atin, kung sino yung mga kasama natin. Diba? Sana nakatulong yun. Awesome mom advice. Pakatatag, marami pa tayong pagdadaanan. Pero kaya natin yan. Ax Hamed Kerap Fawan. Hi Mama, I just want to ask, how do you deal with your emotions if you're not in the mood? Pag wala ako sa mood, I don't deal with my emotions. Hindi, joke lang. Siguro, right now na lang kung paano ako mag-deal with my emotions. Hinaharap ko na siya. Dati kasi kinakasangkapan ko yung vlog para hindi ko harapin yung emotion ko. For example, for today, masama yung loob ko, ang dami kong problema. Magva-vlog pa rin ako, tapos magpa-pretend pa rin ako na masaya, na okay lang lahat. Which is wrong. Kailangan harapin mo yung emotion mo. Respect your emotion. Kunwari, for this day, parang hindi ko feel ngayon. Parang ang lungkot ko. Pagbigyan niyo yung sarili niyo and ask yourself kung anong gusto mong gawin for today. And kung may task ka naman, at least makaisang task ka for today na hindi ka naman, you will feel bad naman na dahil lugmok ka kaya wala ka natapos. At least one. So, yun. Wait lang, mamaya na ulit. Or, hindi. Sabi ko, outside lang tayo. Outside? Opo. Anak, may sipon ka pa. Punasan natin. Ay, don't touch the lens. Huwag ganun. Ay, baka na. Magsa-side eye ka na naman. Go, Buster, go! Go! Tingnan nyo, kinuha niya sa akin yung phone ko. Nanonood ako ng TikTok live. Nakinood ng TikTok live, oh. Ano? Check out ka na? Mag-check out ka na dyan? Borrow ko phone, Mama. Borrow. Where's your phone? It's Mama's phone. Can you give it to Mama? Sige na. Ha? Which is... What? That's mine. Ano? What's that? That's my phone. No, that's my phone. Nasaan yung phone mo? Titok na ako Luluha na ako. Meron pa akong ilang questions dito na sasagutin. Wait lang po. Okay, next question tayo. El Sherache. Mama Ann, kailan po babalik ang Eye Essentials brush set? Babalik na siya. Actually,
actually better and improved version yung paparating this year. So, pakiabangan lang po guys. Target ko sana before my birthday. Basta before November ma-launch natin to. Pero if earlier or mas late pa, bahala na. Si Lord na bahala kung kailan. Talagang pinagdasal ko to. So hopefully maabangan nyo guys ha, kasi sabi ko sa inyo, ang ganda nitong bago. Okay, next one from Daisuke 20. How do you do it with all the trials in life? You still manage to smile. Kasi when you're left with nothing na ire-react, ano pa bang gagawin mo? Tawanan mo na lang. Sabi ko nga baka talagang, very optimistic kasi akong tao. Very optimistic to the point na parang hindi na makatotohanan. Kaya nung nagkaroon ako ng depression, parang medyo kakaiba sa akin. So, ayun, siguro isa sa mga positive traits ko rin yun. Pagiging positive ko, pagiging optimistic. Kaya nga, kahit maraming trials, kailangan And siguro, I don't know, siguro kung hindi ako nag-vlog, mas malungkot ako. Kaya, I'm very grateful meron akong outlet kung saan hindi yung puro problema yung naiisip or puro trial sa buhay. Kasi normal lang naman yan. Lahat naman pagdadaanan talaga natin yan. Parang it's a test of faith, kumbaga. What's your next tattoo design? From Bianquita. Uy, bongga. Alam nyo ba, noong pa yan sabi ko, gusto ko yung magbe-beach kami, tapos yung makakapagpatattoo ako na something to remind me of that place. Or kahit hindi beach kahit somewhere na may mapuntahan kami, tapos may sakto na tattoo parlor, tapos gusto niyo makita ginagawa. Yung pansin din ng katol. You're so funny. You're so funny, Jiro-san. Ano masasabi mo? Interviewing kita. Come here dito. So, ang next na tattoo design ko is anything na makakapagpa-remind me of that place. So, next na papunta namin, if ever, if it's meant to be. Sabi ko nga, kapag it's meant to be na magpatato kami, makakapagpatato kami. Bakit kami? Ako lang pala ako. From KG Lucea. Kumusta po kayo with baliktad yung hawak ko sa mic. Ano ba te? Kumusta po kayo with antidepressants? Ako din 1 year na umiinom. So far, so good. So, ayun nga, like I said, may bad rep kasi yung antidepressant dito sa atin. Pero actually, nakakatulong talaga siya. Hindi naman yan i-recommend ng doktor kung hindi natin kailangan. And sa akin, in my case, nakatulong talaga siya. Kasi one thing to note about depression is it's forever. Nasa sayo na lang siya kung paano mo siya i-manage talaga. So, ayun, so far, ako naka 7 months, 6-7 months na ako nagagamot. I'm doing good, I'm doing fine. Mahirap lang yung side effects kagaya yung biglang paghihikab ng non-stop. Parang minsan nahihiya ako sa iba na makita ko, nakikipag-usap ako, tapos non-stop ako, hikab ng hikab. Alam mo yung parang gusto ko sabihin, hindi dahil nasan yung alaga ko. Yes, pasok ka na? Tingnan niya itsura. Ang ginagawa mo dyan? Pasok na tayo? Ay, wow, nagbabantay. Guard. Okay. Guard ka? Ayan, may baril siya sa... Makita niyo yung baril niya. Sige, bantay ka muna dyan, guard, ha? So, yun, like I said, 6-7 months na ako nagagamot. And so far, so good. Okay naman ako ngayon. And kasunod tong question na to, no? Kasi magkasunod din sila. Tapos almost the same. So, pinagsama ko na. I'm Mihaila. Sabi niya, how's your state of mind nowadays? Actually, yun yung effect ng gamot. Kaya okay yung aking state of mind. Right now, siguro, I have to be honest. Takot ako. I'm scared kasi any day now, marireceive na namin yung resulta ng biopsy ni Papa Kate. So, yun yung kinakatakot ko ngayon. Hindi ako excited malaman, pero gusto ko na rin malaman. Alam mo yun, parang ang gulo ng feeling ko. Gusto ko na malaman, kaso hindi ako excited. Kinakabahan ako, natatakot ako. Pero, malaki yung part of me na umaasa at pinagdadasal na hindi nga siya cancer, or at least man lang hindi siya yung malala, yung hindi siya yung nagme-metastasize or what, or I don't know kung ano magiging resulta, pero
Si Lord na bahala. From Jane, 129001, bakit po ang iksi ng hair nyo ngayon? Ayan, sa mga ang dami pa rin nagtatanong niya kahit sa TikTok. Mostly sa TikTok eh. Bakit ako nagpagupit ng buhok? Ang dami kasi nagtatanong hanggang ngayon. Kaya ako nagpagupit ng buhok guys is dahil nga sobrang naglalagas yung buhok ko. Tapos before pa ako uminom ng gamot, isa sa mga side effects sa akin ng antidepressant ko is naglalagas, as in malala. And maliban dun, I have to admit na damage na rin talaga yung buhok ko sa multiple times na nagpa-bleach, sobrang dry, brittle na rin yung buhok ko. Kaya yun, kailangang mag-recharge ng aking hair. Sabi ko, naisip ko lang para reset na rin siya. At saka para pag tumubo na yung buhok ko, kumapal siya. Yun na umaasa ako dun sa part na yun. Sana nga. Tapos, ayun, at the same time, ano na rin, fresh start na rin. Not only para sa buhok ko, kundi for myself. And to prove din sa sarili ko na hair lang yan, doesn't matter. You know? And totoo naman, it's just hair. Tingnan nyo naman ngayon, iba-iba yung hair ko. Kasi, di ba? Oh. Natupad ang aking na-enjoy ko naman yung pagsusuot ko ng wig. Okay, from Katie Guzman. What is your opinion about favoritism in a family? Oh. Actually, I don't. Bilang someone na na-encounter, na-experience yan, favoritism, of course, it sucks. Kasi, syempre, parang sa akin, nakikita ko, alam ko may favoritism sa family, pero you know, parang inano ko na lang, inisip ko na lang yung mga bagay na ayaw kong ma-feel. Yun yung mga hindi ko ipapa-feel sa mga anak ko. Yung mga at least aware na ako at this time. From Jade Halavian. Hi Mama Ann, how did Jaya handle nung nalaman niya na may cancer si Papa Kits? Actually, nung nalaman niya, tawag kami sa as soon as malaman namin, nag-video call kami kagad kay Jaya. Tapos yun, nag-worry siya, pero alam kong hindi niya pinapahalata sa amin or lalo na kapag kaharap si Papa niya, hindi niya pinapakita na, you know, alam mo yung worried siya. Pero madalas sa akin siya nagtatanong, kumusta si Papa ma? Kumusta si Papa maya-maya? So, for sure, nag-worry yun siya. I'm Super Vin. Hello sa'yo. Ayun, ang dami niyang question, pero namili na lang ako. Ano ang definition mo ng tunay na kaligayahan? Wow, napakalalim. Definition ko ng tunay na kaligayahan, yung pure joy talaga. Oh my gosh. It should be indescribable. No words can describe yung ganitong feeling kasi it's pure joy. Dapat mararamdaman mo siya sa kaibuturan ng iyong puso. So, yun ang definition ko ng tunay na kaligayahan. You cannot describe it. Indescribable feeling, ganon. Sa Luna Richard, hi Mama Ann, if mag-iibang bansa ulit kayo para magbakasyon, saan po lugar gusto niyo mapuntahan? Actually, gusto namin pumunta sa Thailand. Gusto rin namin pumunta sa Taiwan. Dami pa namin hindi napupuntahan. Vietnam, hindi pa kami nagpunta ng Vietnam. So, actually, marami pa. At saka Kazakhstan. Gusto namin pumunta doon. Hi, I am Chris Castro. How are you and Papa Kids? Ano po yung naiba or nadagdag sa routine nyo as fambam? Siguro ngayon, ang nadagdag sa routine namin, as in nadagdag? Ano ba to? Ano bang klase? Siguro ano na lang, yung expression of love. Mas madalas ngayon sa amin. As in yung simpleng kahit na lilipas yung ilang minuto, tapos o kaya makapagsalubong. Kunwari, nagsalubong kami ni Papa Kids dito, kaya ng mga bata. Yung I love you, Han, yung ganon. Yun yung gusto ko kasi, yun yung hindi ko na-feel. At saka gusto kong ganon kami, yung pag-express ng love is hindi nakakahiya. You know? Gusto kong matanggal yung ganong feeling. Kasi parang ako growing up, parang nahihiya akong mag-express ng love. Kasi parang ang awkward, nakakahiya. Gusto kong matanggal yun sa mga anak ko, sa aming dalawang mag-asawa. Doon kami naman talaga ever since, kahit magjowa pa lang kami, lagi kami nagsasabihan ng I love you. I mean, kahit sobrang random, kunwari, nakaangkas ako sa kanya sa motor, o kaya kumakain kami sa labas, tapos biglang napahinto lang ng konti, biglang quiet, tapos magsasabihan ng I love you. Ganun kami. So, yun yung idadagdag namin ngayon more expression of love. From Doti 18, saan po sa Negros kayo pupunta, Mama Ann? Actually, pinag-uusapan nga namin ni Papa. Teka, ano nga yun? Bacolod ba? Saan ba gusto? Bacolod or Dumaguete?
Negros. Saan daw sa Negros tayo pupunta? Parehas. O, alam niya na, both. Pero hindi pa, not anytime soon, papagaling pa si Papa Kids. Pero gusto niya talaga pumunta doon. From Abby F. Pascual, Mama Ann, please give me a sign if leaving your family or siblings due to out of respect is okay. Give you a sign. Ikaw ang makakasagot niyan. Nasa sayo yun. If you feel like yung respect is nawawala na, leaving or pag-alis, ikaw talaga makakasagot niyan. Kasi nakadepende yan sa sitwasyon mo. Wala ako sa posisyon para magsabi sa'yo kung okay yan or hindi. Okay? Tsaka depende kasi sa situation nyo. Kasi wala ka naman sinabi sa akin na reason dito, out of respect. Siguro out of respect kung ikaw yung pinaalis. Hindi ko rin alam kung anong situation, diba? So, nasa sayo talaga yan. Next one, I'm Louis too. When you find out that Papa Kids have cancer, what comes first to your mind? How did you handle? Ang daming pumasok sa isip ko noon. Ang dami talaga. Pero unang sumagi sa isip ko, si Ju, of course, and yung future. You know, kasi unang-una sa lahat, si Papa Kids lang, kay Papa Kids lang nakikinig si Ju. Nakikinig din naman siya sa akin, pero matagal, mahirap, hindi kagaya ng kapag si Papa niya yung nagsalita. Kaya, yun. Tapos, syempre, ang dami-dami kong naisip, ang daming, yun talaga yung naisip ko yun sa future. Doon ako pinaka natakot. Brittany Lico, nag-reach out po ba ang family nyo after sa lahat ng nangyari? What do you mean sa kay kids, ganyan, nitong last? Hindi. Ang nag-reach out lang sa akin is yung brother ko. Yun. Tapos, the rest, hindi ko rin alam. I don't know. Ayoko din naman. Kasi for sure naman, if they want to be updated sa akin, of course, there are ways naman. Alam ko naman, napakadali na lang ngayon ng social media. Kaya, yun. Medyo, I don't wanna talk about it right now. Sa totoo lang. Pero ayun, hindi. Oo, hindi lang naman yata yung kailangan dito. From Luis de los Santos, Mama Ann, if you have one thing na di nasasabi kay Papa Kids, ano yun? Nasabi ko na lahat eh. Oo, nasabi ko na lahat. Meron pa bang hindi? Wala. Lahat nasabi ko na. Yung mga itatry ko pa lang sabihin. Yung mga ibang hindi ko pa. Kagaya ng, alam mo ba, ikaw yung pinaka-sweet na naging jowa ko. As in, ikaw. Alam mo ba yan? Yes. Alam naman niya. Wala na ako ibang hindi nasabi eh. Lahat talaga siya na eh. Okay. Tamo, nasabi ko na. Alam ko nga kasi nasabi ko na lahat eh. Promoting women. What can you say to others po na may depression, especially kabataan? Yun, like I said, ang depression, hindi siya one-time thing na kapag gumaling ka, magaling ka na. Parang namamanage mo lang siya. So, it's all about management. So, yes, it's forever. And, walang ibang makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo lang. Tandaan mo yan. Walang iba kundi ikaw lang. Ikaw lang ang makaka-uplift sa sarili mo. Ikaw lang makakapag-motivate sa sarili mo. Kaya kung hindi man ngayon, wait mo lang ha. Kasi dadating din yan. GMZ Simon. Namimiss niyo po ba yung simpleng life niyo sa unang condo niyo po before? Love you, mama. Oo naman. Kaso syempre, iba pa rin yung saya na, yung nasa mas yung mas komportable. Masaya kami doon sa simpleng buhay namin dati. Kaso ngayon, bilang malaki na yung pamilya namin, hindi na kami kakasya doon. Pero nakakamiss yung ganun. Actually, ganun pa rin naman yung buhay namin ngayon eh. Ang naiba lang is mas maluwag lang yung tirahan namin. Pero ganun pa din naman kami. I love you too. Ayun na! Tapos na! Diba? Natapos ko rin naman ang ating short but sweet Q&A. So that's it guys. Sana na-enjoy niyo ating question and answer for today. Sana nasagot sana nasagot ko yung tanong. Ayun lang, namiss ko lang magganito, diba? Parang it's been a while. Parang lagi na lang ako mag-upload na lang ako ng vlog tapos kukwento ko sa inyo ganito nangyari. Hindi ko alam kung ano yung gusto nyo talagang malaman. So, that's it. Thank you so much for watching. We'll see you tomorrow. Good night, guys. Hello, guys. Good morning. Good morning, Jiro. How are you? First day sa big school ni Jiro today. First day sa big school. Yeah. Big school na siya kasi malaki na siya eh.
So, ngayon yung first day ng trial class. Tapos bukas, 2 araw lang naman yun. So, tingnan natin kung magustuhan niya, siya bahala kung bet niya. So, andito kami sa may parking. Tapos, nung hinatid namin si Jiro, aba nakasmile. Kasi iba na yung syempre, alam mo yung naglakad kami sa hallway, tapos ang daming classroom. Na-excite siya. Ang ganda ng table nila. Tapos lapitan kagad sa kanya yung mga classmate niya. Alam mo naman yan. Gusto niya yung mga ganon. Naglapitan. Tapos, what's your name? Talaga. Happy si Jiro. Kakatuwa. Alam niyo, mas dadalasan ko na paggamit dito sa iPhone. Nalalaspag yung DJI pagka nilalabas ko. Parang yung gimbal niya, kasi sobrang sensitive ng gimbal. Alam niyo yung parang nag-aano siya, syempre ilalagay mo sa bag. Kahit na meron siyang case, may time na hindi siya nag-go off ng maayos. Tapos na-feel ko na lang na sobrang init na nung camera. Kaya, okay naman tong iPhone, di ba? Maganda naman yung quality. Okay, ganun. Diba? Maganda naman quality ng iPhone. So, ito na lang muna dadalhin ko. Puro errands kami today. Diba kanina, yung kay Jiro. Tapos ngayon naman kay Papa, magpaparenew siya ng lisensya. Samahan ko siya. Tsaka yung mga papers na, may nagre-request ito, yung mga nakatulong sa atin, Papa. Yung mga nakatulong sa atin na insurance. Okay, mag-alala. As soon as ma-confirm namin, i-share namin sa inyo kung ano yung mga nakatulong sa amin, ha. Right now, so far na maliwanag ang kinabukasan sa Sun Life. Meron kami dong critical illness, so yun, tsaka yung sa BPI, AIA, meron din doon. Meron din kaming binuha doon. So, update ko kayo kasi hindi pa siya sure 100% kasi magpapasok pa lang kami ng mga requirements. So, pag sure na update ko kayo hindi kayo unang makakaalam kami. basta update ko kayo. Okay. How's my hair? Mas bagay ito kapag kayong nakaganyan Ayan. Ayan. Hindi ako nag-makeup ngayon. Okay lang ba itsura ko? Pambihira ako no, kung kailan lumalabas, saka hindi naka-makeup. Pero pag nasa bahay lang, nakaayos. Ewan ko ba bakit ganun? Meron? Sabi, tuwang-tuwa siya. Hindi ko ba, napakita ko na ba sa vlog? Napakita ko na, no? Oo. Yata. Meron kaming hulugan ng parcel dyan sa labas. So, bumili si Papa Kits na. Hindi ko lang kung napakita ko na sa inyo. Hindi ko napakita ko na yun. Pero ayan, andyan na. Nagpapakita ko. Ayan, oh. Oh, diba? Hinuhulog na lang yung parcel dyan. Uy, hello guys. Uy, kumaka-uy Uy, hello guys. Sorry na, nakalimutan ko nakawakan tong camera. Antok na antok ako kanina pa. Tingnan niyo yung mukha ko. Tingnan niyo yung mata. Antok na antok ako. Pero pinipigilan ko kasi sabi pagka, alam niyo yun, yung pag matagal kang hindi natulog ng hapon, di ba yung paggising mo masakit sa ulo? Kaya ayaw ko. Hindi ako bibigay. Ilang oras na lang naman matutulog. Ano lang. Masarap. Mag-alas 7 na. Kaya kakain na kami. Gutom na daw si Papa. At akitan ko daw siya ng food. Nanonood ng Batang Quiapo. Sana pala bago ko kayo dinaldal, pinuksan ko na to. Girl. Anyway, I'm wearing Daffy. Dapat yata lumalayo-layo ako sa sa kalan. Kapag ka nakawig ako. Diba? Mamaya bigla na lang akong magliyab dito. Tawa-tawa ako. Posible yun Naisip ko yan. Sabi ko baka mamaya, hindi ko mapansin. Nagmamaganda ako dito. Umaapoy na pala yung wig ko, no? Wala lang, naisip ko lang yun. Ang tahimik ng bahay. Ayun, yung mga bata dinala sa McDo. May McDo dito malapit sa amin. Pinagbigyan ng tatay. Nagulat nga ako, hindi ko alam nandun daw sila. Yan ang ginawa nilang playground dahil walang malapit na playground dito sa amin. Sana may playground dito. Sana mas maraming playground sa buong bansa. Para sa mga bata. Tsaka park, no? Yun yung kulang talaga Sana soon.
Sana maabutan ng mga anak ko. Hello, good morning everybody. Diyos ko po, kahapon nakalimutan ko uminom ng gamot. Kaya wala ako sa sarili. Yun ang mali talaga. Kaya pala sabi ko kahapon, para ako antok na antok, wala sa mood na. Tapos naalala ko nung bandang hapon na, hindi na, late na para uminom ako ng gamot. Kasi parang ilang oras na lang iinom na ako ng panggabi. Saka ako naalala, ay shucks, kaya pala ganito. Hindi na naman uminom ng gamot si ate. Ayan, huwag niyong kalimutan yung gamot niyo ha, kung ayaw niyo. Yes, I'm very reliant na sa gamot. Pero importante kasi yun. Kaya nga binigay sa akin ng doktor yun. So, ayun. Teka nga, upo muna ako. Para akong pagod talaga. So, ayun. Nakapasok na si Jiro. Mamaya tayo sasama pag sundo. Pag hatid, hindi na ako sumama. Mamaya na lang. Tapos, magre-ready lang ako. Tapos, hatid na naman natin si Ju naman. Tapos, susunduin na si Jiro. Ganun lang ang ating eksena pagka umaga. Sinasamahan ko pa si Papa Kits kasi siya nagpabantay lang siya, nagda-drive lang siya. Hindi na siya bumababa ng sasakyan. Ayun, kanina ang kasama naman niya si Jules eh. Okay. Hey gosh, kailangan matanggal ang antok. Antok na antok pa rin ako. Ang dami ko ng sound effects mula nung nag-vlog. I'm ready! Hatid muna natin si Jo, tapos pupunta tayo doon sa school. O, diba? Mabilisan lang yung aking mock-up. Iba talaga pagka nag-makeup ka, Jai, sinasabi ko sa'yo, kapag kunwari down na down ka, tapos mag-makeup ka, girl, mag-makeup ka. Kahit na nasa bahay ka lang, kiber. May expire lang yung mga makeup na binili nyo. Kaya gamitin nyo yan. Ano masusuotin ko ngayon? Ayan, kagaya niyan yung wig ko. Ano masusuotin ko ngayon? Parang gusto ko mag-Francesca. Francesca tayo. Francesca. Hindi pa pala ako nagbibihis. Bihis mo na kaya. Nanonood ako ng live ulit sa JB Select. Tapos, sabi ko, pwede na kayo mag-live dito sa bahay. Parang makukolekta ko na lahat. Kakapanood sa kanila. Budol na budol ang mama nyo. Teka lang. Tingnan ko kung ito yung... Ay, ang ganda. Sige, ito na lang. Ang ganda bagay sa makeup ko ngayon. Ganda, no? Lobat ka na pala. Wait lang, charge mo na kita. So, yun nga, hindi pala ako isasama ni Papa Kits paghatid kay Ju. Gusto daw niya magmotor. Okay naman na siya. Tsaka sinabihan din siya ng doktor eh, huwag masyadong babyhin ang kanyang tahi. So, kailangan kahit papano, yung kumikilos pa rin, hindi naman yung, yung sedentary lang. Kailangan gumagalaw-galaw din kasi. Pero, syempre, nire-remind ko siya, kaya naman na ni Papa yan, malaki na siya. Alam niya na. Okay. So, habang ako'y, ano gagawin natin? Akala ko kasama ako. Pwede na ako umalis here. But it's okay. Nag-reapply lang ako nito. Gamit ko sa lips. Endgame. Ganda, no? Parang natural lang. Maybelline Teddy Tint. Endgame. Ganda niya. Gusto ko medyo makapal yun sa loob. Yan. Perfect! Hindi na naman siya makapag-decide. Okay, ito na lang. Ito na lang talaga. Final answer. Kasi ganito rin yung itsura ko kahapon. Ikaw, ibalik muna kita. Do what you gotta do it up all night. Turn down and turn side and look you in your eye. What are you going to do? Saan kita lalagay ko nga pala dito? Ito palang pinalit ko guys, Zala. Zala yung pangalan niya. Meron ako nito, cold brown. Ang ganda kasi niya pang everyday. Cold brown, tapos, asan yung isa? Ayun. Ito, yan. Yan yung gray. May gray ako dyan eh. Yes. Maganda rin yung gray. Mga pang event, ganyan. Pero pang everyday, ito talaga pipiliin ko. Yes. Ay, bumili ulit pala ako dun sa Seven Queen. Magaganda yung mga maiksi nila, kagaya nito. Chika ko lang alam ko kasi marami nang nag-wig. May mga nakakwentuhan na ako sa Instagram ng mga tungkol sa Akala ko parang bago lang siya. Marami na rin pala nag-wig. Oo. So, ganito. Ito yung nabili ko sa Seven Queen. Maganda siya. Maganda yung mga maiksi nila. Kaso, bumili ako ng mahaba. Hindi ko nagustuhan. Tapos, ginupit ko siya. Hindi ko pa rin siya nagustuhan. Kahit, kumbaga, gumagawa ko ng paraan, hindi ko nagustuhan yung curl. Parang ang layo sa sample.
Well, sa akin lang naman, parang ang layo sa sample, tapos nabudol ako, binili ko. Tapos nung dumating sa akin, parang hindi ganun yung itsura based sa sample. Kaya, yun. Kaya, feeling ko mas okay yung mga short wig sa kanila. Pero pag mga mahahaba, JB Select, yun ang mga ganda talaga pag mahahaba. Pero maganda rin yung maiksi ng JB Select, tingnan nyo to, Zala. By the way, nagtimbang ako kanina. 63 na lang ako. Grabe. Nakakatawa. Wala kasi akong ano ngayon. Wala akong gano'ng kumain. Parang sakto lang. Hindi ako nagka-crave. Wala. Hindi ko nga na-feel na pag kumakain ako, hindi ako nabubusog. Hindi rin ako naguguto. Ewan ko, sira yata yung yung satiety center. So, chinika ko nga kay Papa. Sabi ko, ano na ako? 63 kilos! And counting, nakaano ko Actiponin. Ano ba yung may iniinom ako? Kaya wala akong gana. Tapos parang meron siyang fat burning Kemerut. Basta i-explain ko na lang sa inyo soon, no? Kasi tinetest out ko pa naman siya. Pero so far, hindi ko alam kung nakahalata na. Hindi ko alam Kasi lalo na pag tinatabihan ko si Papa Kids. Siyempre! Kasi nung payat-payat mo. Pag Ilan mo... ka? 63? 63. Ako 50. Oo, umabaran yung timbang ni Papa from 56 ka, 'di ba? 56, 58. 'Di ba nagaganong ka na noon? Hospital. Oo, tapos ngayon 50, ano ka na lang? 50. Plus na lang. Grabe. Na all. Yung weight niya ngayon, yun yung ano ko, goal. Hindi naman. Parang line of 5 lang ako, okay na ako, masaya na ako. Kasi yun yung, sabi ko, babalik pa kaya ako sa weight ko na before magkaanak. Hindi na yata. Pero ewan ko, kung bumalik, edi good. Pag hindi, okay lang din naman. Basta importante, healthy. Okay. Speaking of which, kanina sabi ko wala akong gana ngayon, nagugutom na ako. Nagpaano kami, may binigay yung kapitbahay namin. Maraming salamat po sa nanay ng kalaro ni Jiro. Maraming salamat sa langka. Nagbigay ng langka sa amin. Yung langkang gulay. Tapos, walang marunong magluto sa amin. Kaya pinadala ko ka ng mami kahapon. So, yun. Pinadala din nila kagabi. Ang sarap daw, sabi ni Papa. Kasi hindi ko pa natikman kasi maaga ko ng dinner. Ang dami kong explanation. Tingin ako. What's that? Wow! Na kami sa house. Grabe si Jiro. May nakita siyang school service. Yung mga ano lang naman, yung mga van, gusto niya nang sumakay. Gusto niya na doon. As in, gusto niya na mag-school service. Andun na siya sa level na yun. Tapos ayaw niya sumakay doon sa sasakyan. So, ang ginawa ni Juice, dinala siya dun sa, sa school bus. Para, hindi naman siya umupo. Pero gusto niya na. So, tingnan natin kung ano mga pinagagawa ni Jiro doon. Binigay ni teacher to. Nakakatuwa. Ang dami nila kagad activities, Wow! How I feel. Ganon? Fire? Anong answer? Ha? Parang iba yung sinabi niya. Ganon. Ganon. Wow, happy pala si Jiro. Favorite niyang color yellow. Ba't laging yellow pinipili mo? Pansin mo, yellow din yung ano ba yun yung sa car? Yung yellow, lagi niya pinipili. Favorite, Jiro! Come here. May tatanong ako sa'yo. Ano favorite color mo? What's your favorite color? Halika dito! Ang hirap kausapin nito. Lagi nagloloko-loko. Come here dito. What's your favorite color? Ewan ko sa'yo. Ang ganda na, pero ang ganda na sulat niya. Ganda sulat niya. Very good. Pero may help pa daw ng konting kay teacher. Tsaka yung kanyang train. Ang dami niyang activities in fairness. So, ayun. Of course. For protection, hindi ko po sinasabi kung saan ang school ni Jiro, ha?
Alam nyo na yan. Ayun. Pero, bigger school na to compared nung sa ano. Tsaka kung may nakakaalam, huwag nyo na lang i-comment. No, syempre. Hindi ko nga natanong kung kailan ang start pala nila. Hindi ko natanong kailan ang start na school. Pero meron pa naman sila sa 28. May for the parents naman. Parang open house something. So, ayun. Ano, kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Lagi na lang ako yung dumadaldal. Kumusta naman kayo? Ha? Ngayon ay Friday. Grabe yung bilis ng araw. Nga pala, hinihintay pa namin yung ano. Nag-follow up kami kahapon. Yung sa biopsy ni Papa Kits, wala pa din eh. Hintay na lang daw namin yung message. May-message naman daw kami kapag nandun na yung resulta. Hindi ko alam kung gusto ko na siyang makuha or gusto ko na matapos. Na, yung anticipation ba? Alam mo yung kaba? Parang gusto ko nang matapos to. Kasi yung kaba mo, anong pang resulta? Ano ba? Ano na ba siya? Anong klaseng cancer ba talaga? O ano? Yun, kaya ang gulo rin ng utak ko ngayon. Ayun. Inaano ko na lang, binibisi ko na lang yung sarili ko. Diyos ko po, napakaingay. Welcome to our house. Our forever ingay house. Courtesy of Jiro-san. Yo, itsura ko. Meron pala akong fishy na may problema. Yung goldfish ko. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pero buhay pa siya. Bloated kasi siya kaya hirap siya. Swim bladder. Kaya naka-isolate siya ngayon. Tapos, nilagyan ko ng Epsom salt. Second day niya na dyan sa hospital tank. Tapos, hindi ko muna siya pinapakain. Hopefully, gumaling siya. Proud na proud siya sa nabili niyang bag. Sige, anong bag yan, Papa? Tank bag Ay, wow. from set. Same ko nakuha kasi nagsara na sa doon. Yung dito sa Purview. Magnet yan, guys, ha. Pakita mo magnet. First time ko makakita ng ganyan. Talaga? Yes. Ayun. Galing. Sabitan. May sabitan naman siya. So, nahihila kasi pagka... pero may sabitan naman. Galing, oh. Happy. Happy yan. Nag-sale kasi sila. Moving out. Hindi mo naman na kailangan i-justify na sale naman yun. Hiya ka pa sa akin. Umuha kasi 500 lang. Oo. 300. Sarap buhay. Pagkagaling sa school. Gustong-gusto ni Jo yung pareho sila ni Papa niya ng pwesto. Eh. Ganyan din pwesto namin kahapon. Wala ka eh. Kaya ako yung ginaganyan niya kahapon. Oo. Akala ko galit siya sa akin. Hindi naman pala. Pagka kunwari kung sino lang yung kasama niya, malambing siya. Akala ko galit pa rin sa akin. Hindi na. O yan o. Ayan na. Inaabot na yung kamay mo. Ay, okay. Gusto niya yung mesa nakaharap din sa inyo. Teka, adjust nyo na lang yung upuan mo. Kain na tayo! Ito yung sinasabi kong luto ni Mama. Ay, ni Dad. Nalangka. Kain tayo. Tikman nga natin. Sabi ni Papa, ang sarap daw. Thank you sa kapitbahay namin and kay Daddy. Napakasarap. Oh my gosh, bagay ang isda dito. Dahil na bangus. Oh my gosh, ang sarap. Sarap na. Ang sarap. Oh my goodness. Sarap. Pakita ko lang, ito yung ginupitan ko. Maganda pa rin naman siya. As in, masusuot ko pa rin. Ang ganda oh. Tsaka ang lambot. Yun ang nagustuhan ko sa kanila. Kaya pala ako nag-repurchase kasi ang lambot ng buhok nila. So, kulot talaga siya sa dulo. Mahaba yan, as in 78 cm yata. Mahaba siya. Kaso, hindi ko bet yung kulot niya dito, yung itsura niya. Tapos sabi ko, gupitan ko nga. Kaso parang nasobrahan ng iksi. Parang umabot na siya shoulder leg. Pero okay lang din naman. Diba? Okay pa rin naman. Ano ba? Wala na ako ibang pinag-usapan dito. Kundi puro ito na lang. Ay, mga obsession na ba to? Sobra na yata ako. Sorry na. Ngayon lang naman to. Magsasawa din ako. Ewan ko, ito po. Day 3. Papunta na kami ng hospital. So, stage 1. Just grade 1 lang. So, monitoring na lang kami. Sino mukhang chihuahua? Ha? Red hair. Ay, good day. Resulta nung biopsy. Para